So guys, good morning. Nandito tayo sa 1,000 plus steps start. Kasi nung una, hindi tayo sumunod sa protocol. Doon tayo nag-umpisa sa final moment ng 1,000 steps. At sa nakita nyo, ang ganda ng paligid dito. Maraming mga trees dito sa Botanical Park. At hindi lang for exercise benefits, maganda rin ito sa ating emotional, sa ating intellectual, na kapag makamuni-muni tayo, maganda ang ating isipan at kondisyon po ang ating katawan at ang ating kalusugan. Sa nakita niyo mga viewers, maganda dito dahil pababa ang daan patungo sa kaligtasan. Ang topic po natin ngayon ay saving grace. O ano ba ang ibig sabihin ng grace? Sa Tagalog ay biyaya, sa Bisaya ay grasya. Ano po ba ang ibig sabihin niyan? Bakit may grace ang Panginoon? Nalalaman natin na ang lahat ng bagay ay may umpisa. Nung ginawa ng Panginoong Diyos ang tao po ay perfect, walang kasalanan. At nung tinempt ni Satan yung tao na kumain ng ipinagbabawal na prutas. Ang prutas na yun ay the fruit of the tree of knowledge of good and evil. At doon, kinain nila ang prutas at nalaman nila at nakita nila na sila pala ay hubad. They are aware of the sin. Now, ang tao, alam na nila kung ano ang mabuti at masama. At ang pinakamalaking problema ay na-acquired na ng tao at yun ang kasalanan. At ang kasalanan ay nagbunga ng kamatayan. Sa ating nalaman, ang kamatayan, yan ang pinakamalaking problema ng tao. Hindi yung utang mo, kasi madali man lang yan mabayaran niya ang utang mo. Kapag namatay ka na, wala ka ng utang. Hindi rin yung mga family problems at yung mga temporal problems lang, dahil pag mamatay ka na, mawawala rin yan. Pero ang kamatayan ng yung spirito, ang eternal death, which is the lake of fire, yan ang pinakamalaking problema. Dahil may bayad ang ating kasalanan. At yan ang kamatayan doon sa lake of fire. Dahil nakita ng Panginoon na ang tao ay walang magagawa sa kanyang kaligtasan, sa kanyang kaluluwa at spirito. Dahil ang tao ay may tatlong komposisyon. Ito ang body, soul, and spirit. Ang katawan natin, babalik ito sa lupa dahil galing ito sa lupa, sa alikabok. Pero may eternal komposisyon ang tao. Ito ang kaluluwa niya at espiritu na kailangan na iligtas dahil may bayad ang kamatayan. And that is the lake of fire. Now, the Lord is gracious. God is gracious to us. Ibinigay niya ang nag-iisa niyang anak, that is Jesus Christ. He died for our sins, namatay siya sa ating kasalanan, inilibing at nabuhay muli para sa ating kaligtasan. That is the purpose of Christ's death. Kasi ang tao ay namatay at kailangan na mabuhay muli. The Lord offered His life for the purpose that the penalty of sin mabayad sa righteousness of God. Dahil yan ang ating problema. So ang ginawa ng Panginoon, instead na tayo ay ipako dito sa krus, tayo ang makasalanan, siya ang nagbigay sa kanyang buhay para tayo po ay maligtas. When we talk about grace, you cannot understand Christianity if you don't understand grace. Now, what is grace? Grace is when God gives us what we don't deserve. Ang biyaya po, ang grasya po ay bigay ng Panginoon na hindi tayo deserve. Yan po ang grace. It is the gift of God. May 5 aspects of God's saving grace. Sa words na grace, may acrostic word po ang word na grace. G-R-A-C-E. The first is how it is, you know, for sure, you're going to heaven when you die. The 5 aspects of the saving grace. Letter G. G means God's gift
to me. Ang salvation po ay gift po yan ng Panginoon. Romans chapter 3 verse 24, all of us need to be made right with God by His grace, which is a free gift through Jesus Christ. Sa verse na binasa natin, it is a free gift po ang kaligtasan. Biyaya po yan ng Panginoon. Bakit po biyaya? Jesus Christ already did it. Siya na po ang gumawa ng ating kaligtasan. He paid our salvation on the cross. And now it is a free gift to us. Yan po ang first aspect of God's saving grace. We are not going to heaven based on what we have done. We are going to heaven based on what has already been done for us by Jesus Christ. It is God's gift to us. The next one is letter R. It means received by faith. Atin po itong makukuha sa pamamagitan ng ating pananampalataya. There are three kinds of faith that we need to understand. The first kind of faith is intellectual faith. Ang intellectual faith, hindi yan na faith na makapagliligtas po sa ating kaluluwa at espiritu. Dahil ang intellectual faith based on our reasoning. Kapag nalaman lang natin na si Jesus po ang ating Savior, in our mere knowledge, hindi yan po makaligtas po sa atin. Dahil yung mga demonyo, yung si Satan, alam nila na si Jesus Christ ay Savior. Pero hindi po sila maliligtas dahil po ay ang kanilang pananampalataya is based on their intellectual faith. The second kind of faith is temporal faith. Temporal faith means may pananampalataya ka sa mga temporal na mga bagay. Example, nagdadasal ka that God will provide your needs, your food, your financial supply. That is only based on temporal things. Hindi kasali yan ang ating kaluluwa at espiritu niyan. Yes, that is good. It has nothing to do or connection with our spiritual life. Now, the third kind of faith na makapagligtas sa atin is the saving faith. Saving faith means trusting in Jesus Christ alone for eternal life. Ang ibig po sabihin yan na saving faith is pananampalataya na may kasamang paniniwala. Trust. Just like a chair. Isang upuan. Ang purpose niyan ay pangupo po natin. Pero kapag hindi mo inupuan yung chair, hindi mo malaman na yung chair pala ay makakaya sa iyong bigat. Kailan po natin malaman na may paniniwala ka sa upuan kung ikaw na po ay umupo doon? That is trusting. Pananampalataya na may kasamang pagtitiwala. Ano ba ang iyong paniniwalaan? That Christ died for your sins. Ang Panginoong Hesukristo ay namatay sa iyong kasalanan, inilibing kasama ang iyong kasalanan at nabuhay muli. That is the good news of God. At yung gift na yan, ma-acquire lang po natin sa ating saving faith po sa Kanya. Because salvation is not based on our performance. Salvation is based on God's promise. According to Ephesians chapter 2, verses 8 to 9, for it is by grace that you have been saved through faith, and this is not from yourselves, it is the gift of God, not of works, so that no one can boast. The third one is letter A. A means available to everyone. Ang ibig po sabihin yan, ang provision ng salvation po ay para sa lahat. It is available to everyone. But it is only applicable to the people who have saving faith to Him. In John 3:16, for God so loved the world. It means ang salvation po ay para sa lahat dahil lahat ng tao ay makasalanan. Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and fall short of the glory of God. That is the reason why in John chapter 3 verse 16, the Lord offers salvation to everyone. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him. It means applicable lang sa mga tao na may paniniwala sa Kanya. That whosoever believeth in Him shall not perish but have everlasting life. It means that the provision of salvation
is for everyone, but the application of salvation is limited only to those who believe in His name. Dahil ang Panginoon po, He does not show favoritism. Dahil yan po ang greatest need ng tao. Dahil ang tao ay temporaryo lang po sa mundong ito. And every one of us needs salvation. Letter C. Letter C means comes through Christ. Ang saving grace, ang kaligtasan po ay nanggagaling sa ating Panginoong Hesukristo. Bakit siya ang main person po sa salvation? Because in John chapter 14:6, Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Dahil siya lang po ang Panginoon po natin na Diyos at naging tao para i-offer niya ang kanyang body, the sinless body, to offer His blood for our remissions or forgiveness of our sins. Ang kanya pong precious blood, yan po ang tool na apis po ang God the Father. Yan po ang nagbayad po sa ating kasalanan. It is the blood of Christ that paid the penalty of our sins. At siya lang po ang tao na namatay, inilibing at nabuhay muli. So siya lamang po ang nakagawa niyan. At siya ang may authority to become our only Savior. Kasi yung ibang tao na kiniklaim nila na sila rin ang daan patungo sa God the Father, hindi naman sila nabuhay muli. And they don't have the right to exercise that kind of activity. Grace is free and no doubt about it. But it is not cheap. It cost Jesus Christ His life. He paid for your ticket to get to heaven. Romans chapter 5, verse 15. Many people have received God's gift of life by the grace of the one man, Jesus Christ. Because He paid the price of charge. He's already paid for our salvation. And nobody else done that one. Only by Him. And the last one is letter E. E means it is extended throughout eternity. Romans chapter 6 verse 23. The wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord. Eternal life is one of the benefits of grace. And God saves the best. Ang Panginoon po natin, ang plan niya sa ating buhay ay hindi lang po sa mundong ito, but also for eternity. God wants us to be with Him in heaven. The only requirement to get to heaven is to have saving faith in Jesus Christ. That is trusting in Jesus Christ alone for eternal life. Na ikaw po na nakinig ngayon, lahat po tayo ay nangangailangan po ng kaligtasan. Dahil tayo ay mamamatay. Hindi natin malaman kung kailan. According to the Bible, today is the day of salvation. Hindi bukas. Ngayon, kung may doubt ka pa sa iyong kaligtasan, you need Jesus Christ. Wala kang magawa kung wala ang kanyang kaligtasan. Manampalataya ka sa kanya at may paniwala na siya po ay namatay sa iyong kasalanan, nilibing at nabuhay pang muli. Kapag ikaw ay naniniwala sa kanya, sigurado po ay makakapunta ka ng langit. And that is God's saving grace. Thank you for watching. See you in the next vlog. God bless.